Itong si Mateo, siya na ang pumipili ng damit niyang isusuot. Siya na rin ang nagbibihis sa sarili niya. Sinasabihan ko lang siya, mag-belt ka, mag-tuck-in ka. Ganito ang gagawin mo. So siya na talaga, ngayon tuwang-tuwa naman siya dito sa lagayan ng cellphone ko na sinusundan siya. So, ito naman ang Nanay Jenny, ay ito rin, tinitingnan ko rin sarili ko dito nasa kamera. Hindi na ako nanalamin mga kananay. Ang ginawa ko ng salamin ay ang kamera na. Kayo na mga kananay. Wala na kayo. O, di ba? Tapos na rin ako nagbihis mga kananay at ang damit na yan ay napakatagal na talaga yan pero magkasya pa rin sa akin. Ayan si Daddy Tim nasali dito sa amin ni Matthew. O, kulang din naman siya. Oh, unlock. So, ayan. Lalagyan pa siya ng car seat. Kailangan talaga. Pero malapit na yan si Matthew hindi mag-car seat ng dahil nga ay matangkad na siya. Ayan. So, ayan. May mga dala-dala siyang papel. Hurry up! I gotta check. Okay, close the door. Let's go. Go on the side of the dresser. Yeah. Sobrang init mga kananay. Walang kahangin-hangin. Super dry talaga. Hello, little man. Hi. Super green ang mga soybeans. Wow. So pretty. What a nice day today. Oh, farm ng soybeans. Yan, ang nakaganda lang dito banda sa amin, maraming farm. Down here, nanganaw-kanaw na farm ng soybeans mga kananay. Yun dito, tingnan nyo, malayo ang kanilang kapitbahay. Diba? Soybeans ang harapan. Yan yung farm ng peaches, wala ng bunga, na-harvest na siya, tapos na. Try and help me. The R before the C. So of course mga kananay, importante talaga na magkalaman ng ating tiyan. So pagkatapos namin doon, ay dito kami napunta at ang Matthew nag-order ng chicken sandwich. Paborito yan niya. At saka, yun, water lang talaga yan siya. Hindi yan, si Matthew ay hindi yan umiinom ng soft drinks. Si Daddy T naman ay tea. Hindi rin yan umiinom si Daddy Tim ng soft drinks. Dito sa pamamahay namin mga kananay, walang umiinom ng soft drinks. Water lang talaga. Pero umiinom po si Daddy Tim ng ng tea, yung ano ba yun, yung tea, green tea. So ako naman mga kananay ay grilled chicken with a lot of lettuce. Grabe ng lettuce ng kananay ay pwedeng pamaypay. Sobrang-sobra. Sayang naman no kasi pero hindi ko rin kinakain masyado yung lettuce mga kananay kasi marami na akong gulay sa bahay. At ito ang Daddy Tim, magpagas muna sa sasakyan namin parang makatakbo ang aming sasakyan. Mga kanalay, mga taog peaches. Ito, no? Kagadaran kasi dito sa amin banda Makalanay, maraming farm ng prutas. Yan. Oh. May buto pala ito. Tatakab na ako. Ay! Peaches. That's a peach. Is it sweet? Just like a peach. Like it's a peach. Yummy. Yummy.
Kindly put out my salmon, dear. Yeah. Mm. Is the freezer down here? I don't know what Yeah, a small bite. Mm. Yeah. Tastes like a peach. It's a peach. Okay, it's down here. Mm-hmm. This one. I don't know my salmon. Salmon, the one that you buy yesterday. Oh, I put down the other one. I'm looking for the salmon head. Like this. Like this. So ito, nag-drive na ng tractor ang anak ko ay actually nagpa-picture lang siya dyan sa akin mga kananay at binidyohan ko na rin. Marami din silang kamatis, ito peaches na mga kananay, white daw yan siya at saka ito. At ito yung binili namin. O, di ba? Masarap siya. Mga kananay, kararating lang namin. Tapos bumaba kami kasi tiningnan namin kung anong mayroon nila sila dito. Chine-check ba? So ngayon, pagkatapos ng kananay, umakit kami dito sa room. Ayan, no? Umakit kami sa room. At kami, lalabas nga at kakain. So ang dito mga kananay ay naligo siya. Hindi talaga yan siya makaalis mga kananay or basta hindi siya nililigo. Mga kananay, sa totoo lang, ang asawa ko ay very hygienic yan. You happy? Yes, quite. Come on down here. I'm gonna stylish your hair. Like this. The style is like lipstick this. on me. Like You this. might have Do spilled it your like lipstick. this. Your hair like that. Oh, check your lipstick. Hold on, hold on. It's good. See, like this. Oh, yeah. See, look at them. Oh, handsome. So hindi talaga yan pwede mga kananay. Sa isang araw, hindi yan pwede talaga na hindi yan makaligo. Kailangan maligo talaga yan siya. Ayan. Saan ba yung ano ko? Kailangan maligo talaga yun siya mga nanay. Very hygienic yung asawa ko. Mabango parati yung asawa ko mga kananay. Fresh yan siya parati. Kaya, hindi ako magbihis ka ng katugon. Hindi. Kasi mas hygienic pa yan siya. Hygienic yan siya. Naliligo yan araw-araw. Tapos pag naliligo na yan, ayaw na yan gumawa ng mga gawain doon sa labas. Kasi magkadumi daw siya. O ayan na nga. Inantay lang namin mga kananay matapos. Hindi ako naligo. O bakit pa? Sino bang mag-ismail sa akin doon? Kasi mga kananay, tinanong nga namin itong anak namin. Saan gusto mong kumain? So, gusto niya where you wanna eat, Matthew? Drunken Jack. Drunk and Jack? Drunken Jack. Yun, narinig niyo yun mga He kananay. accidentally drunk the captain's bottle of rum. That's the explanation. Ako hindi na ako magsuklay-suklay mga kananay. Yung buhok ko kasi mga kananay, pwede na hindi siya suklayin. Kasi nga straight siya. Kahit suklayin, wala namang pagkakaiba. So wala na. So very low maintenance lang siya. At hindi na ako magbihis mga kananay. Kasusuot ko lang ito yung papunta kami dito. Pero yung daddy team ay talagang naliligo. Hindi pwede yan na hindi makaligo. Sa pagkagising ko kaya na umaga mga kananay, maagang-aga pa lang talaga yung kapitbahay namin ay malapit ng matapos sa paggupit na ng damo. Oo. So ngayon ang daddy Tim, nung nakita niya nagupit ng damo, ay kailangan din niyang maggupit ng damo. Parang uniform ang aming mga damo. Oo, parang mas magandang tingnan. So sabi ko nga kay daddy Tim, sabi ko, mamayang hapon ka na lang maggupit na dahil mainit. Sabi naman niya, mas mainit mamayang hapon. Kaya ito, nagupit talaga siya ng damo, no?
So pagkatapos niya naggupit dito mga kananay ay binakyum niya itong mga yung marami mga damo dyan. Ayan, binakyum niya yan parang maialis. Kaso lang naman itong asawa ko, umabot ata siya sa kalsada, binakyum niya lahat papunta sa kalsada. So ayan, kahit naman mainit, okay lang sa kanya kasi mga kananay, pagkatapos niyan maligo na yan. Pag yan ay nakaligo na, ay hindi na yan lalabas pa, hindi na yan maggagawa dyan sa kasi na magkadumi daw siya. O ganyan yung patakaran niya sa sarili niya. Tapusin muna niya yung trabaho niya bago yan siya maligo. Pero pag maligo na nga, hindi na yan maggagawa dyan sa labas kasi papawisan na naman siya. So, sa kanya naman yan yun. So, ngayon mga kananay, ito na nga yung ground namin, no? Yung yard namin, ayan, tapos na niya nagupit. Ayan, pati sa likod mga kananay, doon, ayan. Pati yung garden ko, kitang-kita na nang dahil nagupit na ang mga damo. Tapos, yun na nga mga kananay, yan ang likuran namin at yan ang aking gardens. Maraming malunggay dyan. Mayroong kangkong. Mayroong kung ano-ano pa. So, ito mga kananay, yung sa fence namin, gusto ko nga isprehan yan, yung parang may mga blackberry dyan na ano ba yun, wild blackberry. So, inikot ko lang mga kananay, tiningnan ko lang yung yard namin na tapos na niya ginupitan, no? Ayan. Si Matthew naman ay takbo-takbo. Yan ang daddy Tim ay umabot yan sa kalsada, nag-vacuum. Sabi ko, anong nangyari sa asawa ko? Pati kalsada naman ay binakyum. Baka mamaya mapagalitan ka dyan sa kapitbahay mo kasi mapunta sa kanila yung yung alikabok. So, hindi mga kananay. Din naman niya, tinabi din naman niya. O, kita nyo yan, diba? Tinabi din naman niya yung basta papunta sa grass din. Parang ang alikabok, mapunta din doon sa sa grass. O, diba? Ang sipag-sipag ng aking asawa. O, diba?